Masipag at determinadong estudyante si Mariel. Kaya naman walang duda na lagi siyang nakakakuha ng mataas na marka sa mga asignatura ng kanyang eskwelahan. Nasa ika-4 na taon na siya sa kinukuhang kurso na Bachelor of Secondary Education. OMG girl, saan mo ba hinuhugot yung galing mo? Paano mo na perfect yung midterm exam natin sa integral calculus? Mausisang tanong ng matalik niyang kaibigan na si Arthur. Simple lang naman, Bes. Nakikinig ako ng maigi kay ma'am at naglalaan talaga ako ng oras sa pag-aaral. Tsaka alam mo naman 'di ba, na goal ko talagang maging isang globally competent educator. Kaya pinag-iigihan ko talaga. Seryosong pagpapaliwanag ni Mariel. Ikaw na talaga. How to be you po. Pero Bes, mag-unwind ka rin minsan. Ipahinga mo rin yung utak mo. Kailangan mo yan para sa mental health mo rin. Mabuti pa sumama ka sa akin later. Mamimili ako ng makeup dahil gogora ako sa pageant na sinalihan ko tonight. Pag-anyaya sa kanya ni Arthur na may halo pang pagkembot. Pas muna ako, Bes. Alam mo naman, kailangan ko pa magtrabaho mamayang uwian. Pero huwag ka mag-alala, inaalagaan ko ang sarili ko. Actually, nagme-meditate ako bago matulog at pagising. Ginagawa ko yan pagkatapos ko magdasal. Paraan ko yan para mabakante at marelax ang utak ko. Try mo rin minsan. No, thank you. Parang ang boring naman yan. O siya, magre-ready na ako para sa pageant ko. Sayang, hindi mo ako makikitang mag-transform sa isang alluring enchantress na si Stacy tonight. Okay lang yon, I'm sure mananalo ka dyan. Yan naman kasi ang expertise mo, Bes. Ngayon pa lang, gusto ko na sabihin na proud ako sa'yo. Alam ko talagang malayo ang mararating mo sa buhay. Ang totoong rason sa pagtanggi ni Mariel sa mga paanyaya ng kaibigan ay dahil wala naman talaga siyang panggastos. Hindi sapat ang kinikita ni Mariel bilang tutor at labandera sa kabila ng pagiging masigasig. Ultimong mga pangunahing pangangailangan sa pag-aaral ay hirap siyang bilhin. Bukod kasi sa pagtusto sa sariling pag-aaral, sinusuportahan niya rin ang kanyang pamilya dahil sa kawalan ng matinong trabaho ng kanyang inang si Elena at pagiging lulong sa bisyo at sugal nito. Sa kasamaang palad, wala man lang itong tiwala at suporta sa sariling anak. Halos lahat ng nakakainsultong salita ay nasabi niya na kay Mariel. Tila basok dulan ang pagkayamot ni Elena sa presensya ng sariling anak. Hoy! Punyeta kang babae ka! Saan ka na naman ang galing? Kanina pa kami naghihintay dito ng mga kapatid mo. Nauna pa akong umuwi sa'yo. Wala kaming makain dahil hindi ka pa nagluluto. Pagsalubong ni Elena ng nakabibinging sigaw dahil sa matinis nitong boses. Pasensya na po kayo. Na-late po akong umuwi dahil pumunta po ako kina Ate Irma pagkatapos ko ng tutorial session sa 2 estudyante ko. Kailangan ko rin po kasing tapusin yung naiwan kong labada kahapon. Marahang pagrarason ni Mariel. Anong tutorial? Huwag mo akong idaan sa mga pinagagagawa mong kabulastugan. Ang punto ko, naunahan pa kitang umuwi. Sinabi ko naman sa yung dapat may pagkain na at tapos ng mga gawaing bahay pag uwi ko. Wala akong pakialam kung ano pa yung ginagawa mo. Hatiin mo na lang yung katawan mo o itigil mo na yung pag-aaral mo. Wala ka namang patutunguhan dyan dahil tanga ka at mananatili kang manghabang buhay. Hindi po, Mama. Ayoko pong tumigil sa pag-aaral. Kailangan ko pong gumawa ng paraan para maiangat ang sarili natin at makawala tayo sa miserableng sitwasyon na to. Huwag po kayong mag-alala dahil pagsusumikapan ko ang aking pag-aaral habang ginagawang obligasyon ko sa inyo. Naniniwala ako na ito ang isa sa mga sasalba sa atin balang araw. Sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Sa isang katulad mo? Mas mabuti pang magpokpok ka na lang. Mas kikita ka pa ng pera kaysa ubusin mang oras mo dyan sa walang kakwenta-kwentang pangarap na yan. Tama na po, Mama. Kahit ano pa pong masasakit na salita ang marinig ko sa inyo, hindi ko po isusuko ang pag-aaral ko. Kahit pa hindi ako makaramdam ng suporta ninyo, tutuparin ko ang pangarap ko. Puro kadada, hanggang dyan lang naman ang kaya mo. Ngayon, bigyan mo ako ng pera at bibili lang ako ng pagkain namin. Babalang na utos ni Elena. Walang tigil ang pagbagsak ng luha ni Mariel dahil sa mga nakakadurog pusong salita ng kanyang ina. Pero napagtanto niya na imbis na manlumo, dapat niyang gamitin ang mga salitang yon bilang motibasyon upang makamit ang buong potensyal bilang guro at maiangat ang estado sa buhay ng kanyang pamilya. Idinaan na lang niya sa pagdadasal para kahit paano maibsan ang kanyang mga hinanakit. Lord, pasensya na po kung gabi-gabi akong lumalapit sa iyo dahil alam mo po ang totoong nilalaman ng puso ko. Nasaktan po talaga ako sa mga narinig ko galing sa sarili kong ina.
Please po, pagtibayin niyo po sana ang loob at isip ko para malampasan ko ang lahat ng challenges na ito. Alam ko rin pong labis na naaapektuhan ng ina ko sa pagkamatay ng aking ama. Tulungan mo po sana siyang maghilom sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Nagpapasalamat po ako dahil kahit kinuha mo ng maaga si Papa sa amin, lahat naman po ng masasayang alaala niya ay ginagamit ko bilang inspirasyon sa pang-araw-araw. Salamat po sa pag-alalay sa aming pamilya. Amen. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang nanay ng estudyante ni Mariel upang magpatulong para sa presentasyon nito sa klase. Alam kasi ni Mrs. Daniela na bukod sa pagiging matalino, talentado rin si Mariel. Magaling siyang tumugtog ng gitara at kumanta. Good afternoon, Mariel. Mabuti naman nakapunta ka ngayon. Nako, na-stress na nga ako dito sa anak ko. May school presentation daw kasi sila. Kailangan niyang sumali dahil performance task nila yon at para sa grades ni Santi yon. Tulungan mo ako ha, please? Pakiusap na may halong pangungulit ni Mrs. Daniela. Sure po ma'am, don't worry, ako na pong bahala kay Santi. Pag-iigihan ko po ang pagtuturo sa kanya. Pagtitiyak ni Mariel upang gumaan ang pakiramdam ni Mrs. Daniela. Thank you talaga Mariel, sabihin mo lang yung mga kailangan nyo. Ipapabili ko sa driver later. Okay lang po ba bumili tayo ng gitara para kay Santi? Tuturuan ko rin po siyang maggitara. I'm sure na makakatugtog din po siya after nitong 2-hour session namin. Music lover po kasi siya. Narinig ko rin siyang kumanta. Nakakakanta po siya sa tamang tono at timing. Wow! Talaga ba? Sige, walang problema. Ipapaubaya ko na si Santi sa'yo ha. Alam kong maraming i-improve sa anak ko, pero natutuwa rin ako dahil may bago siyang matututunan. Tuwang-tuwa si Mrs. Daniela nang marinig niyang nakakatugtog na ng gitara si Santi pagkatapos lamang ng 2 oras. Hindi pa pulido at sumasabit-sabit pa ang mga daliri sa string ng gitara, ngunit nakikita na nila ang potensyal nito. Maraming salamat talaga sa iyo Mariel, hulog ka talaga ng langit sa amin. Paano mo nagawang turuan si Santi tumugtog sa loob lang ng 2 oras? Grabe, amazing! Pagkamangha ni Mrs. Daniela. Fast learner din po kasi itong si Santi. Mukhang nagmana po sa inyo. Santi, huwag mo kakalimutan ng tinurong guitar chords ni teacher ha. Ano nga po ulit ang mga yon? Pagkukumpirma ni Mariel sa mga natutunan ng bata. Ang chords po ng You Are My Sunshine ay DGA. Sagot ng bata ng may kumpiyansa. Bago umuwi si Mariel, ni-request ni Mrs. Daniela na tumugtog at kumanta si Mariel. Hindi naman tumanggi at tinugtog niya ang kantang Fly Me to the Moon na tila nasa kapanahunan ni Mrs. Daniela. Sa pagkamangha ng ginang, inengganyo niyang sumali si Mariel sa isang talent show sa lugar nila. Naniniwala siyang kayang-kaya ni Mariel na manalo. Pumayag naman si Mariel sa alok ni Mrs. Daniela dahil 10,000 ang premyong posible niyang makuha. Hindi na siya nag-alangan pa kahit na halos wala siyang pahinga araw-araw. 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog niya palagi. Pero kaya niyang magsakripisyo dahil magagamit niya ang perang yon sa kanyang pag-aaral at pangtustos sa kanyang pamilya. Ano bang ingay yan? Nagsaing ka na ba Mariel? Pagbulabog ni Elena sa nagpa-practice na si Mariel. Opo ma, tapos na po. Nagluto na rin po ako. May tortang talong at ginisang tinapa na po dyan. Kain na po. Mahinang sagot ni Mariel. Mabuti naman at may pakinabang ka dito sa bahay. Bakit bang ingay-ingay mo dyan? May pakanta-kanta ka pa. Para saan ba yan? Mag-a-apply ka na ba sa bar? Man naman, hindi po. May sasalihan po kasi akong talent show. 10K yung papremyo. Makakatulong po yun para sa gastusin natin dito sa bahay. Manood ka po ha? Ano? Nahihibang ka na ba? Pagtatawanan ka lang doon. Tunog pala ka pa man din yung boses mo. Hindi ako makakapunta. May pupuntahan akong sabong sa araw ng contest na yon. Ayoko rin pumunta dahil nakakahiya ka. Ikaw talaga ma. Ang negatibo mo. Kakayanin ko to para makabili ako ng masarap na ulam para sa atin. Bahala ka sa buhay mo. Matatalo ka lang dyan. Tabi at kakain ako. Araw na ng patimpalak, pero kahit anino ng ina niya, hindi niya man lang nakita. Buti na lang nandyan ang matalik niyang kaibigan na si Arthur para siya'y suportahan. Oh, Bes, galingan mo ha. Sure naman akong kakabugin mo yan. Andito lang ako para i-cheer ka. Pag-apak mo sa stage, tumingin ka sa akin agad para hindi ka kabahan. Hindi nga ako kakabahan, pero matatawa at madidistract naman ako. Nako, kilala kita. Sige na't pupunta ako sa backstage para makapag-rehearse pa ako kahit papano. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Mariel. Sabik na siyang ibalita sa kanyang ina at mga kapatid ang kanyang pagkapanalo sa patimpalak.
Nagtagumpay siya sa pagpapamalas ng kanyang galing sa musika. Namangha ang madla sa ginawa niyang acoustic version ng kantang Don't Stop Believin'. Ma, sorry po dahil na-late po ako sa pag-uwi ngayon. Pero may pasalubong po ako, Jollibee Chicken Joy, spaghetti and burger steak sa inyo. Gigisingin ko lang po ang mga kapatid ko para makapag-midnight snack po tayo. Tuwang-tuwang pagbabahagi ni Mariel ng kanyang panalo. Himala, umuwi ka pa. Akala ko sa kalsada ka na matutulog. Wala akong pakialam kung nanalo ka man dyan sa contest na yan. Sa susunod na umuwi ka pa ng ganitong oras, palalayasin na kita. Pagbabanta ni Elena. Sorry na po mama, ngayon lang naman to. Sorry na po mama, ngayon lang naman to. Tsaka nanalo naman ako kaya may pera tayo ngayon. Nilabas at ipinakita ni Mariel ang perang pinanalunan. Naniniwala ka naman sa mga judges na yan. Imposibleng nagalingan yan sa'yo. Ipibitsugin ka naman. Umalis ka nga sa harap ko, tatawagin kong mga kapatid mo. Naglakad si Elena papunta sa kwarto nang bigla na lang sumikip ang dibdib niya at nanghina. Hanggang sa humandusay sa sahig. Hindi malaman ni Mariel kung bakit bigla na lang nawala ng malay ang kanyang ina. Wala naman itong sinasabi na may iniinda siyang sakit sa kanyang anak. Binitiwan agad ni Mariel ang kanyang hawak at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Wala pang ilang minuto ay may pumunta na sa kanilang bahay at dali-dali nilang isinugod si Elena sa pinakamalapit na ospital. Kahit pagod at 10 oras na ng gabi, sumama pa rin si Mariel dahil sa matinding pag-aalala sa kanyang ina. Mabuti na lang at may pera siyang pampatingin sa doktor para malaman kung ano talaga ang nangyari dito. Dok, ano po bang problema? Bakit po bigla na lang hinimatay si Mama? Paghingi ng kumpirmasyon ni Mariel. Magiging transparent ako sa iyo, Iha. Unconscious ngayon ang mama mo dahil sa congestive heart failure. Most likely, ang nakakapag-trigger nito ay ang kanyang unhealthy lifestyle. Ang mga nararamdaman niya katulad ng palpitation, chest pain at fatigue ay sintomas na sa advanced stage. Kasama na rin dito ang depression at anxiety. Ang magagawa na lang natin ngayon ay kumbinsihin siya na itigil ang bisyo niya kung meron man. Kailangan tanggalin niya sa sistema niyang sigarilyo at alak. Tulungan mo rin siyang magbawas ng timbang, makakain ng mga masusustansya at makatulog sa tamang oras at maiwasan ng ma-stress. Makakatulong ang mga ito para hindi na lumala ang kondisyon ng mama mo. Paglalahad ng buong eksplanasyon ng doktor. Nang malaman ni Mariel ang mga detalyeng ito, mas humaba ang kanyang pasensya at maalaga siya sa kanyang ina. Sinubukan niyang kumbinsihin si Elena na sundin ang payo ng doktor. Ngunit paulit-ulit siyang tinataboy nito. Naniniwala kasi siyang walang saysay ang kanyang buhay at sumusuko na talaga siya. Kaya wala na sa isip niyang pamamalagi pa sa mundong ito. Mama, ibinili ko kayo ng prutas at mamaya ipagluluto po kita ng ginataang sitaw at pritong bangus. Importante po na masasustansya ang kinakain mo. Pagkumbinsi ni Mariel sa ina. Ikaw na lang ang kumain sa mga yan dahil siguradong lasang pagkain ng baboy yan. Alam mo ba kung anong gusto ko? Alak at yosi. Yan ang magpapagaan ng loob ko. Lubos na pagtanggi naman ni Elena habang nagdadabog. Manaman, lahat ng pinagbabawal ng doktor mo yun ang gusto mong gawin. Alam mo naman magpapalalayan sa sitwasyon mo. Pakiusap ko lang, sana naman, intindihin mo ang kalagayan mo. Andito pa kaming mga anak mo na handang mag-alaga sa'yo. Ay nako, tumigil ka nga dyan sa kakadrama mo. Salbahe ka. Huwag na kasi kayong umasa na gagaling pa ako. Alam ko, hanggang dito na lang talagang buhay ko. Kaya mas mabuti pa, wag nyo na akong pag-aksayahan ng oras. Kahit ano pong sabihin nyo, hindi po kita susukuan. Kahit pa magkanda ugaga ako sa trabaho, okay lang yun sa akin. Basta may pera tayong pambili ng gamot ninyo. Ay nako, manahimik at pabayaan mo na lang ako. Wala rin naman akong silbi sa mundong to kaya dapat mamatay na lang ako. Alam mo mama, ang tanging hiling ko lang sa Diyos ngayon, bumuti ang pakiramdam mo. Sa maniwala man po kayo o sa hindi, napakalaking parte mo po sa buhay ko. Isa ka sa mga inspirasyon ko kahit anumang mangyari. Mahal po kita dahil ina kita. Ay nako, kilabutan ka nga. Anong drama yan? Lumabas ka na't gusto ko nang matulog. Sa kabilang banda, naisip ni Elena ang mga sinabi ng anak. Kahit pa hindi niya aminin, naapektuhan siya dahil bumalik sa kanya ang mapapait na alaala na naging rason kung bakit nagkaganito siya. Kinwestiyon niya ang sarili kung paano umabot sa puntong sirang-sira na siya at pati na rin ang kanyang pamilya na pabayaan niya na. Humantong sa punto na walang-wala na talaga si Mariel. Kahit makakain ng 3 beses sa isang araw, hindi na nila magawa. Hindi talaga sapat ang kakarampot na kita niya sa paglalabandera at pagtututor.
Lalo na may mga kailangan siyang bilhin na gamot para kay Elena. Dahil sa pangyayaring ito, napagpasyahan niyang huminto muna sa pag-aaral para mas maalagaan ng ina. Naghanap siya ng paraan para madagdagan ang kanyang kita at sinubukan niyang mag-online selling para may maipambili siya ng gamot. "Hello, Bes!" Pagbati ni Arthur kay Mariel nang tinawagan niya ito. "Hi, Bes! Sorry, ngayon lang ako nakasagot. Ngayon lang ako nagkabakanting oras. Alam mo naman, kailangan kong kumayod para sa amin. Ikaw, Bes, kumusta ka? Bakit pala napatawag ka?" Mausisang tanong ni Mariel. "Okay naman, Bes. As usual, Diyosa pa rin." "Oo naman, lagi ka naman kayang maganda. Mabuti ka pa, nakakatulog ka ng 8 hours palagi. Ako, swerte na ako kung maka-4 na oras ako eh." "Magpahinga ka rin, Bes. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Ikaw naman ang magkakasakit niyan. Sige ka." "Wala akong choice, Bes eh. Kailangan ko gumalaw kundi wala kaming kakainin sa araw-araw. Kaya pasensya ka na sa akin kung madalas akong hindi nakakasagot sa messages mo." "Okay lang yun, Bes. Huwag ka mag-alala. Basta sabihin mo lang kung may maitutulong ako sa'yo, ha? Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Ano nga palang pinagkakaabalahan mo niyan ngayon?" Sinusubukan kong magbenta ng bags, damit at shoes online. May kakilala kasi akong ginagawa rin yan kaya nagpatulong ako sa kanya. Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Patingin agad ako ng mga binibenta mo at sure na bibili ako. Ako papupunta dyan sa inyo kaya huwag ka na mag-alala sa delivery ng mga orderin ko, ha? Hala, thank you talaga, Bes. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Maraming salamat sa pagtulong, ha? Sus, wala yun. Best friend mo kaya ako. Lagi mong iisipin na may kakampi ka. Laging handang tumulong sa'yo. Kaya tulungan mo rin ako kung anong babagay sa akin, Bes, ha? Alam mo naman size ko, diba? Nako, excited na talaga ako. Gagamitin ko yan for sure pag rarampa ako sa pageants na sasalihan ko. Dapat, yung piliin natin yung maha-highlight talagang beauty ko kahit obvious na rin naman na maganda talaga ako, di ba, Bes? Bes, ano, nandyan ka pa ba? Tulog ka na ba? Ay, nakatulog na nga. Sige na, nighty Bessie, sweet dreams. Kinabukasan, inutusan ni Elena si Mariel na bilhan siya ng 1 piraso ng sigarilyo. Nagbanta siya na hindi niya iinumin ang mga gamot na nireseta ng doktor kapag hindi siya nakahit-hit ng yosi. Kahit ayaw ni Mariel gawin, napilitan na lang siya. "Ano na? Nasaan yung yosi ko? Dalian mo? Ang kupad mo talaga?" Mabilis ang inagaw ni Elena ang yosi sa kamay ni Mariel. "Mangako ka, ma. Pagkatapos niyan, iinumin mo na lahat ng gamot mo. Pinagbigyan na kita." Malumanay na pakiusap ni Mariel. "Ayoko nga sabi. Bakit bang kulit mo?" Biglang tinabig ni Elena ang hawak na gamot ni Mariel. Pupulutin niya sana ang mga gamot nang pinigilan siya nito. "Naalala mo pa ba nung nabubuhay ang tatay mo? Ganitong oras siya nagluluto ng merienda para sa atin." "Oo nga, Mama. Paborito nga natin yung napakasarap niyang turon at pansit. Hay, ang saya-saya natin nun. Kung nandito lang sana ang tatay mo, may pinapapak sana ako ngayon habang nagyoyosi. Namimiss ko na siya. Alam kong hinihintay niya na ako sa kabilang buhay." "Ako rin naman, Mama. Namimiss ko na siya. Pero wag ka namang magsalita ng ganyan. Ginagawa ko naman po ang lahat para mapabuti ang kalagayan ninyo." Pagtutol ni Mariel sa sinabi ng ina. "Ang sensitive mo naman. Lahat na lang hindi pwede. Pero Mariel, salamat sa pag-aalaga sa akin kahit ginawa kong impyerno ang buhay mo. Napakarami kong maling nagawa sa'yo, sa pamilya natin. Nung nawala kasi ang tatay mo, pakiramdam ko, namatay na rin ako kasama siya. Inaamin kong isa ka sa mga sinisisi ko sa pagkawala niya. Pero napagtanto ko na nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kung hindi niya sinalba ang buhay mo nung munti ka ng malunod, wala sana akong napakasipag, napakaganda, napakatalino at napakabait na anak ngayon. Wala rin sanang aalalay sa akin ng ganito. Pasensya ka na kasi nasisira ko ang buhay mo. Pasensya ka na dahil nauubos ka dahil sa akin. Napakabuti mong tao, anak. Kahit respeto at suporta na lang sa'yo bilang anak ko, hindi ko na ibigay. Pero kabutihan pa rin ang isinusukli mo sa akin. Ngayon, oras naman para isalba mo ang sarili mo." "Mama!" Napahagulgol si Mariel sa mga sinabi ng kanyang ina. Naghahalo na ang kanyang mga nararamdaman. Masaya siya dahil sa wakas, nangyari ng inaasam-asam na pagtanggap ng ina. Pagkatapos ng napakahabang panahon, ngayon lang sila nakapag-usap ng ganito kataus-puso. Sa paglipas ng mga araw, nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang ina.
nahihirapan na itong mabuhay. May aaminin pa ako sa'yo, anak. Naalala mo nung sumali ka sa talent show? Diba, sinabi ko sa'yo na hindi ako pupunta. Nagsinungaling ako sa'yo. Gusto kong mapanood kang mag-perform kaso wala akong pamasahe noon. Naisip kong kailangan kong makita kung gaano kagaling sa pagtugtog kaya pinilit kong pumunta. Naglakad ako ng 1 oras para makapunta sa'yo. Kaya siguro ako nahimatay nung pagdating mo sa bahay. Hindi ko yun pinagsisisihan dahil ano ba naman ang kaunting lakad na yun. Kung maririnig ko naman yung golden voice mo at makikita ko kung gaano ka confident mag-perform, gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo, anak ko. Lagi mo ring pakatatandaan na pinagsisisihan ko ang lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Kung maibabalik ko lang ang oras, itatama ko ang lahat at ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Patawad, anak. Mahal na mahal kita. Ilang araw, matapos ang kanilang huling pag-uusap, nalagutan na ng hininga si Elena. Mahirap man ay pinili pa rin ni Mariel ang tamang gawin, ang magpatuloy sa buhay dahil alam niyang ginagabayan siya ng Diyos at ng kanyang mga magulang. May iilang pagkakataon na nakaramdam din ng galit si Mariel dahil tao lang naman din siya. Ngunit hindi niya nahinayaan na lamunin siya nito. Bagkus, itinuon niya ang pansin niya sa paraan upang iangat at mapabuti ang kanyang pagkatao. Hindi niya tiningnan bilang sagabal sa pagtupad ng kanyang pangarap ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Naniniwala siyang lahat naman ng nangyayari sa buhay ng tao ay mayroong rason. Maaaring hindi pa natin alam sa ngayon, pero balang araw, mapagtatanturin natin kung bakit kailangang mangyari sa atin ang nagdulot ng matinding sakit sa ating mga puso. Sa paniniwala ni Mariel, dapat lagi tayong lumapit at magtiwala sa Diyos sa tuwing akala natin ay wala ng pag-asa. Bes, congrats! Hindi mo lang naipas ang licensure exam for teachers. Top-notcher ka rin. Grabe, Bes, dahil yan sa sipag at tiyaga mo. Pagpuri ni Arthur sa kanyang kaibigan. Oo nga, Bes. Congrats sa ating dalawa. Sa wakas, teachers na tayo. Patiling sagot ni Mariel dahil sa sobrang saya. At dahil dyan, mag-celebrate tayo tonight. Jika, sumama ka na. Lagi ka na lang kasing pas dati. Tara, let's G! Pagsang-ayon ni Mariel sa paanyaya ni Arthur. Naglakad na ng magkasamang matalik na magkaibigan patungo sa pinakamalapit na Samgyeopsal restaurant. Ito ang unang beses nakakain siya sa isang Korean restaurant. Pagdating niya, nandun din pala mga kaklase nilang kapareho nilang lisensyadong guro na. Hala Bes, nandito pala yung classmates natin. Nakakahiya naman, sabi ni Mariel na may halong hiya at kaba. Bakit ka naman mahihiya? Dapat nga maging proud ka pa dahil sa kabila ng mga nangyari sa'yo, pinili mong lumaban at tingnan mo kung nasan ka na ngayon. Pagpapaliwanag naman ni Arthur. Sige na nga, thank you Bes, sa pagpapalakas sa loob ko palagi. Huwag kang mag-alala, forever tayo magiging best friends. Halika na at baka magkaiyakan pa tayo dito. Tara na, makipag-bonding na tayo sa kanila. Pumasok na sila sa pinareserbang KTV room at binati ang mga dating kaklase. Hi guys, guess who? Sabi ni Arthur habang nakangiti sa mga kaibigan. Arthur? Mariel? OMG, salamat sa pagpunta. Upo kayo. Pagbati ng mga dating kamag-aral. Kain muna tayong lahat. Mamaya ha, kakanta tayo isa-isa. Ihanda nyo ng mga tenga nyo dahil bibiritan ko kayo. Biro ni Arthur. Ako guys, mag-volunteer ako. Gusto ko kayong kantahan. Pagpepresenta ni Mariel habang pinapakita ang kumpiyansa sa sarili. Buong gabi silang nagtawanan, nagkwentuhan at sabay-sabay na binalikan ang kanilang kabataan. Namangha sila kay Mariel dahil dati napakamahiyain ito. Ngunit ngayon, marunong nang magpresenta at ipakita kung sino talaga siya. Pagkatapos ng masayang gabi kasamang mga kaibigan, handa nang umuwi si Mariel at Arthur. Lumabas na sila sa KTV bar at biglang tumigil sa paglalakad si Mariel. Tumingala sa langit. Mama, Papa, teacher na po ako. Maraming salamat sa paggabay sa akin. Handa na po ako sa bagong yugto ng buhay ko. Huwag po kayong mag-alala. Pinatibay po ako ng aking mga karanasan sa nakaraan. At ngayon, mas magiging matapang na po ako at lagi kong pipiliing maging masaya. Mahal na mahal ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang mga kapatid ko. Sisikapin ko pong makapagtapos din sila ng pag-aaral.
Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.